Hello, good morning, good morning, good morning ulit sa inyo mga kuya ko. Usapang North at South muna ulit tayo, okay? Oo, alam natin na ang North at South ay iisang lahi, iisang bansa, iisang dugo na nahati lamang sa hindi pagkakasundo ng kanilang gusto at paniniwala. Alam nyo, kahit sila'y magkatabi lamang, napakarami nilang pagkakaiba. Pumili lang ako ng ilan na po pwede kong ibahagi sa inyo ng mabilisan. Unahin na natin ang average height ng mga taga North Korea. Ang mga taga North Korea ay nag-average lamang ng 4'11 to 5'2". Samantalang ang South Korea ay nag-average ng 5'2 to 5'7 at may mangilan-ngilan na 6-footer akong nakikita rito personally. Alam naman natin kasi na ang North Korea ay nakakaranas ng tagutom kaya kinukulang ng nutrisyon mula pa lang sila yung mga bata hanggang sa paglaki kaya nabuburil yung kanilang paglaki. Kabaliktaran naman sa South Korea talagang puspusan ng government para masupply ng pagkain mula pagkabata. Ito sa South Korea kilalang kilala sila sa kanilang mga bagong fashion trend sa pananamit, sa buhok at sa mga cosmetics. Samantalang doon naman sa North Korea, hindi sila pwedeng magsuot ng kulay blue na maong na pantalon. Hindi sila pwedeng magsuot ng mga makukulay na damit. At ang buhok nila ay meron lamang inilabas ang government na dapat mong sundin sa estilo ng iyong buhok. Ang mga lalaki ay dapat clean cut. Ang mga babae ay dapat kung ikay dalaga, pwede kang magpahaba ng buhok. Pero pag ikay nag-asawa na, hindi dapat lalampas o lalapat ang iyong buhok sa balikat. Doon sa North Korea, hindi sila pwedeng makinig ng mga K-pop song or even yung mga foreign song. Dapat ang pakikinggan lang nila ay yung mga local music nila o local movies nila na kontrolado ng gobyerno. Dito sa South Korea, malaya ang mamamayan nila na pumili ng kanilang relihiyon. Meron ditong Catholic, may born again Christian, may Buddhist at may mangilan-ngilan din na walang relihiyon. Pero doon sa North Korea, wala talaga silang relihiyon. Hindi ka makakakita ron ng Bible. Once na mahuli ka na ikaw ay nagbabasa ng Bible, o pwede kang makulong o mabitay. Dito sa South Korea, mandatory ang mga lalaki pagdating ng 18 years old, ipapasok sila sa military. Pero may sweldo yun. Sa North Korea, pagdating ng 17 years old pa lang, ang babae at ang lalaki ay mandatory na mag-serve as military. Dito sa South Korea ay gumugulong ng tama at patas ang batas. Pag may nagawa kang mali, maliit man hanggang sa paglaki, ay ditinggin niya ng court at bibigyan ka ng kaukulang multa o parusa. Doon sa North Korea, pag ikaw nakagawa ng kasalanan mula sa iyo hanggang sa third generation ng pamilya mo, mananagot sa batas. Ibig sabihin, mula sa iyo hanggang sa apo mo, mananagot sa kasalanan mo. Ang sinabi ko sa inyo ay ilan lamang sa nakakawindang na pagkakaiba ng North at South Korea. At hanggang dito na lang muna, sana ay meron kayong natutunan kahit pa uti-uti lang tayo. Don't forget to like, share at i-follow mo ako palagi, okay?